Aquinas. Natural law theory fails to justify objective morality. Good evening, everyone, and welcome to the round table. We're going to have our debate for tonight, and this debate will be between our very own atheist teacher and our friend from the other side of of the table, Arvin. All right, and we will be helped by our timer na si Rain. Ayan. Our topic for tonight is Aquinas' natural law theory fails to justify objective morality. Ang ating affirmative would be atheist teacher and our opposition, our negative would be Arvin. And welcome to our audience and welcome to our participants. And we will be starting the debate soon after we discuss and review all of the rules. Our format for tonight would be a 10-7. That would be 10 minutes on the opening side, affirmative opening, 7 minutes cross-examination, and then 10 minutes negative opening, and then 7 minutes cross-examination to affirmative to negative. Our rebuttal round would be 10 minutes also, and then 7 minutes cross-examination. Our closing statements would be given 7 minutes negative and then 7 minutes affirmative. And then we will be providing 15 minutes question and answer from our audience. And for the rules, this is the usual rules that we're going to have. There no ad hominems and personal attacks. Questions must always be answered until only relevance depart. Profanities are not allowed. Construct your statements in the most precise and simple manner. You will be both given 20 seconds to answer questions during the cross-examination, and you need to answer the questions directly before your explanation. Violation of any rules will be given a time deduction penalty of 30 seconds to 1 minute on the next round. Panelists and other participants must stay muted until necessity dictates for you to speak. You are not allowed to show copyrighted materials as references on screen, as it will result for any live violation. All right. Okay. Are we ready, Sir AT and Sir Arvin? I'll be giving you 1 minute each to introduce yourselves, and then we'll start the debate after that. Okay. 1 minute, Sir AT. Go ahead. Ayan. So, syempre, ang inyong lingkod, atheist teacher, pasalamat ulit sa round table at sa mga bumubuo, mga kasama natin dyan. Salamat din kay Rain at kay Macarios na hindi lang moderator, live host pa. So, maraming salamat sa inyo. At ayan, ito yung second installment namin ng debate namin ni Arvin. At I hope matuwa kayo at marami kayong matutunan ngayong gabi. Yan lang, maraming salamat. Hi sa lahat, ako si Arvin, Catholic. So, enjoy sa lahat. Okay, I think that's it for Arvin, right? We'll be starting the debate now for the opening statement, 10 minutes. Sir AT, whenever you're ready, go ahead. Ayan. So, first, punta tayo sa ating debate topic, Aquinas' natural law theory cannot justify objective morality. Well, first, before we proceed with the main claim, let's first define what it means for the title to stand. It only means that natural law is incorrect in proving there's objective morality. It fails in applicability, meaning, and using natural law cannot provide what is objectively good. And last, natural law theory is counterintuitive to human experiences. Now, as an affirmative in this debate, it is my duty to provide the most accurate and profound case for the topic at hand. But before that, let's proceed with the main claims of Aquinas' natural law theory before we destroy it one by one. So, first claim of natural law theory, that law is an ordinance of reason for the common good. According to his book, and I quote, law is nothing else than an ordinance of reason for common good, made by him, or in this case, the powerful in the society, who has care of the community and promulgated. Now, how can this be correct or true? If there are laws such as slavery, genocide, and graping, and I hope you already know what I mean by graping para hindi ma-restrict yung live,
Again, how can this be correct or true if there are such laws such as slavery, genocide, and raping, not just in some countries but in the Bible itself? Not just deeming such action like slavery, genocide, or rape as legal, but the will of God Himself. Now, if Thomas Aquinas would be true to his philosophy and his foundation of the Bible and church, he is saying that slavery, genocide, and raping should be objectively done and practiced in all society. But I beg to differ. This is the first case why natural law theory falls and cannot justify objective morality. Second case, why Aquinas' natural law cannot justify objective morality is good being undefined. Again, second case, good being undefined. Aquinas provided in his book in Summa Theologiae Prima Secundae, or the first part of the second part, question 94, article 2, the primary precepts of natural law, or what or which that is considered good. For Thomas Aquinas stated that good must be done and pursued. Now, going back to the 5 basic goods, we shall enumerate it as the following. A, self-preservation. B, reproduction. C, education of offsprings. D, living in a lawful and peaceful community. And E, knowing the truth about God. Now, as an atheist, let's skip number 5, the knowing the truth about God, because it is just a prejudicial statement that atheists cannot do such good. Let's proceed with letter A, self-preservation. Now, this is considered good according to St. Thomas Aquinas. The reason this is not viable because there are a lot of people doing porn as a way to save themselves from poverty. Now, if we follow the natural law, it should be permissible that people work as porn actors and prostitutes. But no, they antagonize and hate people who does porn and prostitution. So much for the common good. Alright? Letter B, reproduction. If reproduction is objectively good, then we must practice it. We must practice it regardless of age nor biological capacity. Also, those people who weren't able to practice reproduction, who are infertile or other cases, they will be not considered good. Next, letter C, education of offspring. Now, this one rests in ambiguity. If this is objective, we shouldn't have a disagreement to the wrong things adults can teach to younger generation, whether it is sexuality, or if their parents are part of the LGBT community, or drug lords in this case. Drug lord parents who wants to teach their kids about their dealing. We should accept it as a common good. Right? And letter D, living in lawful and peaceful society. Now, this is really an odd thing to hear from a classical theologian. Aquinas even quoted what St. Augustine said, that we do not seek peace in order to be at war, but we go to war so that we may have peace. So clearly, Aquinas isn't against war. So much for promoting a peaceful society and its lawfulness. This really shows the hypocrisy of the Catholic Church. They conform to laws as long as it's not about abortion or divorce. However, it's legal. So it's clearly not about lawfulness, but the law being able to fit their beliefs. Because as soon as it doesn't fit their beliefs, the peacefulness and the lawfulness become conditional. So clearly, for the reason mentioned above, Aquinas natural law cannot justify objective morality. Thirdly, the God-mind dependency. Let's remember that Thomas Aquinas is a compatibilist. He does think that God allows and makes things in accordance to His will. He said in a quote, "The eternal law is the plan of the divine wisdom as directing all action and movements." Ulitin ko, the eternal law is the plan of the divine wisdom as directing all action and movements. Now, let's proceed with the objection. Listen carefully because I will provide a proof by contradiction. If God is good and allows or wills all things, this means that all things that happen is good and is willed by God. But not all things are good. Therefore, either God is not all good or not everything is willed by God. This is a clear contradiction. Also, society changes. Humans also change. The way we interpret nature and being change and evolve through time.
So this means that God also changes as a human nature? I think not. If that is the case, immediately we can infer that the natural law theory is either false or not objective. Now, for my opponent to have a glimpse of hope in this debate, he must be able to counter all of the claims in an objective way and provide an objective basis with no conditional statement and without violating Aquinas' statement as well. Why it is wrong? Otherwise, he cannot clearly defend the objectivity of Aquinas' natural law. I want to remind you viewers that this debate is not about all the cases of objectivity, but only restricted to Aquinas' natural law. Do note that going against the scope of the debate is considered a straw man and a red herring. And me being able to provide a black swan case is already a disruption of Aquinas' natural law theories, validity, and objectivity. Lastly, I would like to provide you two valid modus tollens that will show you that natural law theory is not a coherent nor a valid case to justify objective morality. First syllogism. Premise 1, if natural law theory of Aquinas is true, then human capacity, ability, and norms should not change. Premise 2, human capacity, ability, and norms changes, therefore, Aquinas' natural law theory is false. And second syllogism, premise 1, if natural law theory is objectively justifiable, then it must be applicable to all. Premise 2, if natural law theory is not applicable to other culture and society, therefore, natural law theory is not objectively justifiable. And with that, with the 2 minutes remaining, I end my opening statement. Okay, thank you, atheist teacher. Now, the remaining minutes were waived. We will now go to the first cross-examination by Arvin to atheist teacher. Go ahead. First, it will start on your first question, Arvin. Go ahead. Okay. Sir AT, ang self-preservation ba magagawa lang through porn? Sorry, can you repeat that? Medyo mahina yung boses mo. Okay. Ang self-preservation ba through being a porn star lang magagawa? Ay, syempre hindi. Pero tatandaan natin, Arvin, na yung self-preservation, saan tied yan? Sa self, hindi yan tied sa religion. Hindi yan tied sa kung sino magde-decide ng self-preservation mo. Self-preservation nga, di ikaw magde-decide yan. If it's porn that you did, that will help you survive, then we shouldn't have an argument against it. Next question. Okay, so ibig mo bang sabihin hindi connected necessarily ang porn tsaka self-preservation? Connected siya kasi nga subjectively typed eh. Self nga, Arvin. Connected. No? Kaya nga, ay, hindi yata gumagalaw yung oras. Ay, sorry, mali ako ng tingin. Gumagalaw nga yung oras, no? Ulitin natin. Pwede ko ulitin yung question ko, na-distract ako. Akala ko hindi gumagalaw yung time. Tapos, pwede po moderator, na-distract lang po ako. Top time. Balik tayo ng 20 seconds kay Arvin. Ayan. Sa akin. Okay, balik din tayo. Wait. Babalik tayo ng 20 seconds kay Arvin din. Ulitin niya yung tanong. Oh, ang tanong ko, necessarily connected ba ang self-preservation tsaka Wait lang, pagiging porn star? Wait lang, I'll tell you when to start, ha. Balik tayo, gawin nating 6 minutes and 7 seconds. Yung oras ni Arvin. Ayan. Okay. Arvin, okay, go ahead. Yeah. So, necessarily connected ba ang self-preservation at pagiging porn star? Binago po yung tanong. Oo nga, binago mo. Attention moderator. Binago po yung tanong. Balik tayo dun sa unang tanong mo. Yeah, yun din yun. Hindi ko lang maalala yung exact words pero pareha sa meaning. Kung necessarily connected ba ang self-preservation at So, pagiging bago porn na yung star. tanong mo. So, kasi if it is a new question, Sige po, pakitama nga po ako. Ano po ba yung tanong ko talaga? Sorry? Ako ba yung tinatanong mo, Arvin? Kasi hindi ko trabaho yun. Oo, kasi sabi niyo na bago. Hindi ko naman alam na bago. Alam ko parehas. Sige, ganito moderator. na lang. Sige po. Ganito, huwag mo akong tanungin, Arvin, kung ano yung tanong mo, no? Kasi sa pagkakaintindi ko, binago mo.
So, babalik tayo sa oras mo. Kung bago yung question mo, papalitan natin yung oras mo. Babalik tayo sa 5:47, ha? Huwag kang makulit, okay? Hindi ako para dito at i-confirm yung tanong mo. Okay? Balik tayo sa 5:47 kung bago na yung question ni Arvin. Okay na po ba? Wait lang ha, sasabihin ko kung mag-start ka na. 5:47. Okay. Sige, go ahead. Yun. So, necessarily connected ba ang self-preservation sa pagiging porn star? Yes, bakit? Kasi tied nga siya sa self. Sino ba ang magde-decide ng preservation? Ikaw ba? Hindi eh. Yung may hawak ng self. Sino? Yung individual. And then if the individual judges that it is my way to self-preservation, then we shouldn't have an argument against it according to St. Thomas Aquinas. Next question. Okay. So, kung para sa'yo, connected necessarily self-preservation, ibig sabihin, kaya ka nag-exist hanggang ngayon, nape-preserve mo sarili mo kasi porn star ka? Hindi. Hindi yan yung sagot ko. No, ang sagot ko, yung self-preservation, nagde-decide yung individual na gustong ma-preserve yung sarili at directly correlated sila tulad nung tanong mo kanina na binago mo. Next question. Okay, so pwede bang mag-decide na hindi maging porn star tapos ma-preserve pa rin yung self? Pwede, pero ang magde-decide nga yung self. No, yung self ang magde-decide, hindi ikaw, hindi ako, yung self na magpe-preserve. Self-preservation. Next question. Okay, so ikaw ba may self ka ba? Meron, kaya lang, no, hindi naman ako yung topic dito, Arvin, no? Ngayon, punta ka dun sa topic, patunayan mo na Aquinas Natural Law Theory fails to justifies objective morality. Hindi ako yung tinatanong mo. Okay, next question Dana. Okay, yung definition mo ng law kanina, natural law ba yon o law lang? Lo, pero sinabi ni Aquinas yan sa latag ko. Malinaw. Lawfulness and peaceful society. Next question. So, law lang o natural law? Alin sa dalawa dun yung sagot mo? Related, both. Related yan. Kasi ngayon yung kinoconsider nito, Mas Aquinas as the common good. Nandun yan sa 5 precepts. No? Nakalagay dyan. Ano? Sabi? Living in a lawful and peaceful society. So related. Next question. Yung tanong ko, yung sa dinefine mo kanina, yung merong for the care of common good, yung Ordinance of Reason promulgated for the care of common good. Ano yung dinidefine doon? Natural law o law lang? Related nga yun. Yung law at yung natural law according to St. Thomas Aquinas. 5 yun na pinresent ko. Self-preservation, reproduction, education of offspring, living in a lawful and peaceful community, and knowing the truth about God. Next question. Moderator, bakit kaya yung sagot ni Sir AT related pero ang tanong ko, law or natural law? Parang binigyan ko siya ng 2 choices. Ano yung objection natin doon? Yeah, hindi niya sinasagot. Parang sinasabi niya lang related. Di ba ang rules kailangan exact answer muna before explanation? Counter objection, moderator. Okay, counter objection. Counter objection kasi inulit niya lang ulit yung tanong. Sinagot ko na po yan ng una, Mr. Moderator. Sabi ko, both. No, inulit niya lang ulit yung tanong. Ay malamang. Yun ang sagot ko. Next question. Okay, so dito yung rule ko. Ito yung rule ko. Okay, ulitin mo yung question, Arvin, pero tuloy yung oras natin. Sasagutin mo ulit 80 and after that, we'll move forward with your next question. Okay, thank you, moderator. So, ulitin ko yung tanong,
yung dinefine mo ba kanina pinakauna, yung ordinance of reason promulgated for the common good, ano yung dinidefine mismo doon? Law lang ba or natural law? Parehas. Bakit parehas? Kaya nga butang sagot ko eh. Kasi yung good being undefined, yan yung isa sa mga sa natural law nito, Thomas Aquinas, na meron siyang nasa ilalim. Ano yung nasa ilalim niya, Arvin? No? Bakit butang sagot ko? Kasi number 4 yan, yung letter D. Living in a lawful and peaceful community. Next question. Kung both yon, bakit merong iba't ibang klaseng law para kay Aquinas? Like merong eternal law, may natural law, may positive law. Bakit? Mm. Bakit? Kasi marami siyang mga law na binigay. No? At yan nga yung binanggit mo. At nilatag ko rin naman yan kanina. So yun yung reason niya. No? Pero hindi mo matatakasan to. Alin? Yung common goods na nilatag ko kanina. Next question. Okay, so I think i-wave ko na yung natitirang time. Thank you. All right, thank you, Arvin. Let's reset our time, and we will now move forward with the next opening statement, which is Arvin's opening statement. So, Arvin, we'll be giving you 10 minutes. Okay. Whenever you're ready, Okay. you can start. Okay, so magandang gabi sa lahat, and dito umaga. Para sa akin, successful yung pag-justify ng natural law theory ng objective morality ni Aquinas. Bibigyan ko yun ng reason lalo sa mga atheists. Kung napapansin nyo, minsan sasabihin ng Christian, atheist ka kasi wala kang Diyos, ganun, wala kang morality, ganyan. Pero dinidepensahan ko yung mga atheists dyan, sasabihin ko, kung magets nila yung natural law, mapakita nila na kahit hindi sila agree na nag-i-exist si God, kaya nila masabi na objective yung morality. Kasi yung natural law theory, hindi siya law of the jungle. Ang ibig sabihin niyan ay human nature. Ano yung tao? Kung baga siya sagot, ano ba ang tao? Ano yung mga tao? So pag tinatanong mo kung ano yung tao, malalaman mo kung ano yung hindi magbabago sa tao. Like, isang example niyan, humihinga, tsaka kumakain. Hindi pwede magbago na, okay, kailangan ng progress. So, mas maganda siguro hindi na ako huminga. Baka mas mabuti yun. Hindi. Palaging kailangan ng paghinga ng tao. Kailangan din palaging kumain. Pero isang part lang yun ng tao. Kasi para siyang hayop. Nagtitake ng nutrients, lumalaki, tsaka nagpaparami. Parang halaman. Pero higit pa doon, nakakaramdam siya, nakakasense, and nakakalapit o layo doon sa kanyang nasense. So, parang hayop. Pero, over and above that, ang tao ay rational. So, kaya niya malaman yung totoo, yung palaging totoo, like 1 plus 1 equals 2, ganyan. And kaya niya malaman kung ano yung tao. Kaya niyang gustuhin kung ano yung palaging mabuti. So, kaya ang tao may ethics, may religion, may philosophy, may science, hindi katulad ng ibang hayop. So, pag inalam mo yun, okay, maganda pala sa tao maging healthy. Kaya pala, kasi, animals din sila, rational animal. Ganyan nga sila i-define ni Aristotle at lalo na si Aquinas na nag-promote ng Aristotelianism sa Catholic Church. Sunod, rational ang tao. So, maganda pala sa tao maging honest, alamin yung totoo. At saka gustuhin niya mabuti. Kaya 'di ba parang pwede tayong mag-agree, hindi maganda sa tao yung maging unreasonable, hindi siya magiging masaya. So, kung kayang magets ng atheist yung mga tao, yun yung natural law theory. So, okay, meron palang basehan objectively ang morality kasi hindi natin inimpento kung ano yung tao. So, yun nga lang, ang problema doon, sa una, magagamit siya ng atheist na merong objective reality kasi objective yung human nature kung ano yung tao. Ang problema lang, kung hindi pa rin siya magagamit ng atheist hanggang sa huli, which is pwedeng successful pa rin siya kasi pwedeng mauwi sa conversion niya sa
Catholicism, ganyan. Kasi malalaman niya, ang pinakamaganda pala sa tao ay alamin at mahalin ng Diyos. Kasi yung Diyos mismo ang katotohanan mismo at kabutihan mismo. Yun lang, parang magiging evil yung atheism. So, yun nga, kung ang kausap natin si atheist teacher, himok din natin maging theist teacher kasi pagka atheism, base sa ganong analysis, evil na. So, magiging evil teacher siya. Pero syempre, malungkot na maging evil. So hinihimok natin yung ating kadiscussion na maging good teacher, maging theist teacher. Kasi kung tatanungin mo bakit may human nature kaysa wala na lang, in final analysis ang tanging dahilan diyan ay may Diyos. Kasi kung lahat ng magiging dahilan mo limited, kailangan may paliwanag bakit to limited in that way or in another way. Like yung universe, but the universe nag-expand kaysa hindi na lang. So yeah. From 80 to TT. Yeah, tama ka Sir Shoto. So, yeah, maganda yung paghimo ko kay Sir Teacher ngayon na malungkot maging atheist ganyan. So, siguro ang dahilan na lang kapag nagets ng atheist yung sinasabi ko na okay, objective on morality. Tapos ang point pala ng morality ay para maging theist, para alamin ang Diyos at mahalin ng Diyos na siyang katotohanan mismo, highest truth or truth himself, at mahalin siya highest good or supreme good. Na yun ang perfect happiness ng tao kahit sa natural plane. Wala pa yung supernatural plane. So, ayun na nga, masama ang atheism dahil doon. And ang magiging excuse na lang na atheist, ayaw niyang iwanan yung parang favorite na immorality niya. So wala takas, 'di ba? So dahil sa pag-intindi na ganun, successful I think yung objective yung natural law sa pag show na objective yung morality. So nakabase siya sa tao, kung ano ang tao na hindi natin inimbento, so objective yon. And yun ang ibig sabihin ng natural law, hindi siya law of the jungle. Like sasabihin, but ang tao pumapatay ng baka or hayop against sa natural law yon. Pero hindi, ang tinutukoy na nature sa natural law ay human beings. Kasi ang morality naman para sa tao na may kakahayang alamin kung ano yung tao at saka piliin base do sa kung ano yung naintindihan sa tao. Kaya irrational din ang atheism. Kasi makikita niya na ay hindi to nakakabuti sa akin ganyan. So yun ang mga mahalagang element ng morality, yung maintindihan mo kung ano yung tao. Tsaka meron kang kalayaan piliin. So, bagaman merong physical good and evil, healthy ka, kompleto yung senses mo, ganyan. Pero physical evil pa rin. Like, kuwari, bulag ka. By nature, kailangan nakakita ang tao. Pero hindi pinili ng bulag maging bulag. So hindi pa siya moral evil, physical evil pa lang. So mahalaga maintindihan na ang moral good and evil may kasabang free will. Okay? So ang tao lang nga may morality. So minsan gustong i-apply kay God yung morality, pero si God perfect na eh. Yung tao ang kailangan maging perfect through time, through practicing, choosing good actions, ganyan. So, doon din natin magigets yung mga ibang part pa ng morality, like, yung pagsasabi ng totoo, kasi, part ng, pag in-analyze natin yung faculty of speech, ang perfection yan ay, yung expression, yung pag-express ng truth na alam natin. So, kapag nagsinungaling tayo, parang perversion siya. Ginagamit natin yung
faculty of speech against its perfection. Yun nga, yung pag-express nung alam natin. And ganun din kung bakit masama yung mga sa sexual scenes. So, doon natin makikita yung, hindi, mamaya, babalikan ko naman yung sa rebuttal. Yung sinabi niya na, yung iba, paano yung hindi magkaanak, ganyan. Hindi naman nila piniling hindi magkaanak. So, makikita natin labas na kagad sa morality yon. And siguro ang pinakahuli kong sasabihin dito, pwede yung iba sasabihin na yung fact value distinction or kaya yung is-ought gap, pero hindi siya ginamit ni AT. Pero kung gagamitin siya ng iba, hindi nila na-gets na si St. Thomas Aquinas naglatag siya ng principle. Yung sinasabi ni AT's teacher na undefined daw yung good. Pero kasi first principle ng practical reason yung good na good ought to be done, evil ought to be avoided. Parang first step yon. Wala na siyang ibang dahilan. Evidence siya. Like kahit yung gumagawa ng kasalanan, kaya niya pinipili yun kasi meron siya nakikitang kabutihan. Like, kuwari, pag nanakaw ng politiko, hindi niya ginagawa yon dahil gusto niya maging masama. Kung hindi, may nakikita siya. Yeah, nakita ko, 28 seconds. Nakikita niya na yung wealth mabuti. Pero ang problema kasi sa kasalanan, foolishness, pinipili niya yung lesser good over the greater good. Lalo na over God, who is the supreme good. So, yun lang po. Salamat po. Okay, you have remaining 11 seconds. Are you waving it, Arvin? Yes, I'm waving it. All right, thank you. So we'll now go to the cross-examination by AT to Arvin. Whenever you're ready, AT, go ahead. Ayan. Oo. Sa mga pinagdadaldal mo kanina, tulad nung sabi mo, oy, maingay Arvin, pamute ako. Sino ba yan? Ayan. Sa pinagdadaldal mo kanina na sinabi mo na gets ang natural law, oo. Yung salitang gets, ibig ba sabihin yan na justify na ng natural law theory ang objective morality, o ang ibig sabihin lang yan pinaliwanag mo lang yung natural law theory? Alin sa dalawa? Pwede pakiulit ng question. Nakita ko lang yung choices, pero ano yung tinutukoy mo doon sa dalawang choices? Yung na-justify or na pinaliwanag. Pero parang ganyan din yan, di ba? Pagka nag-justify ka, nagpapaliwanag ka. Okay, next question. Yung pagpapakita mo ng objective morality using natural law, para sa'yo, enough na yon o hindi pa enough? Enough na naturally. Enough na. Okay. So sabi mo kanina, maganda sa tao maging healthy. Okay. Agree ka? Sinabi mo yan kanina? Yes. Yung hindi healthy, evil yun according sa natural law, yung hindi maging healthy. Lalo na pag pinili. Yes. Hindi, pakisagot. Yes. Okay. So, evil ang maging unhealthy. Yung unhealthiness ng tao, predominantly, kanino galing? Kay God o hindi kay God? Gusto ko malaman yung ibig sabihin ng hindi po kayo magtatanong. Objection, moderator. Hindi po siya magtatanong. Okay, sige, clarify natin yung question. Alright, go ahead. Sige, gagamit na lang tayo ng mas mababaw na salita. Yung unhealthiness ng taong hindi pinili maging unhealthy, kanino galing? Sa Diyos o hindi sa Diyos galing yung unhealthiness na hindi pinili? Approximately hindi. Hindi galing sa Diyos. Tama? Pag pinili, di ba? Hindi galing sa Diyos, kino-confirm ko yung... Hindi ka bro magtatanong. Wait lang. Stop time tayo. Clarify ko lang, Arvin. Hindi ikaw yung magtatanong, ha? Okay. So, hindi ka magka-clarify. If meron kang gusto i-clarify, you have to put an objection first. Okay? Raise an objection first. Okay, Mod. Okay. So, yung unhealthiness, sabi mo, hindi galing sa Diyos. Approximately hindi. Hindi. So, approximately hindi. So, ibig sabihin, conditional statement yan. Agree ka na conditional statement yan, approximately? Yes. So, kung conditional statement yan, ibig sabihin, hindi siya objective? No.
Hindi siya objective. Very good. Next. Hindi, yung Ah, tanong mo na hindi objective, kung objective ba o Wait hindi lang, wait objective. lang. Okay, sige. Kung may explanation si Arvin, let's have him finish the 20 seconds. Go ahead. Thank you, moderator. Yung mga condition like, objective ang condition. Kunwari, may sakit ka o wala, condition yon, objective yon. So, hindi ibig sabihin na conditional, subjective. I think mali yan. okay. Pwede ba point of order lang po, moderator? Yes po. Pwede po ba na para hindi magkaroon ng interruption na kapag tapos na siya, pakisabi niyo na lang next question. Okay, sige. Ay, okay. Next question. Okay. So sabi mo, no, approximately, ano ang opposite ng proximate? Ultimate. Ultimate. So ibig sabihin, hindi siya galing kay Diyos proximately, pero ultimately, saan galing? Saan galing? Pinermit ni God. Pinermit ni God. Oo, pinermit, oo. Okay. Dahil pinermit ni God, ibig sabihin, si God nagpe-permit ng evil. Kasi evil Yes. yung unhealthiness. Yes, for greater good. Like, kuwari, Sige. For greater Sige, good, like, tuloy. kuwari, sumasagot, yes, oo. For greater good, like, kuwari, inalaw niya magkasakit tayo, and naging way yun para makita na, hindi pala health ang pinakamahalaga, bagaman mabuti siya. Pinakamahalaga, relationship with God. Ganun po. Next question. Okay. So, ibig sabihin, yung mga naging unhealthy na hindi naman nila pinili maging unhealthy, nagkaroon ng cancer, bigay ni God yun for greater good. Yan ang sagot mo sa madaling salita. Yes. So, nagbibigay sa madaling salita, no, by syllogism, nagbibigay si God ng something evil sa tao. Pine-permit yung ibang evil for greater good. Yes. Pine-permit yung ano. Okay. Next. Okay. Punta tayo doon sa objectivity. No? Kasi sabi mo, kailangan gets ang natural law eh. So, ibig sabihin, no, yung natural law, subject for interpretation pala yan. Agree ka, subject for interpretation yan. Yes. Okay. Ngayon, kung subject for interpretation yan, sino o alin ang tamang authority for the interpretation of the natural law? Sino? Catholic Church. Si God. The Catholic Church. Okay. So, ibig sabihin, kahit yung iba na nag-interpret yan, at tama naman, yung translation, no? Bilang ako, isang atheist, kailangan mag-submit muna ako sa interpretation ng Catholic Church. Tama ba yan? Pagka gusto mo maging 100%, yes. Para maging 100%. Yeah. Akala ko ba, according kay St. Thomas Aquinas, humans are naturally rational. So it doesn't have to be an authority to interpret something. Tama? Doesn't need an authority. It does need or it doesn't need? It does need. Kasi kahit government, natural lang government, and authority din ng government, so need pa rin, kahit naturally speaking, yes. Need pa rin ng authority. So kanina, punta tayo, sabi mo kanina, law of the jungle, hindi law of the jungle ang natural law theory. May binanggit ba ako sa latag ko na law of the jungle ang natural law theory? Wala. Opening So, ko kasi yun. Opening ko kasi okay. yun. Kaya, may sa rebuttal, hindi ko na babanggitin yun. Don't worry. Next Okay. question. Okay. Sabi mo kanina, no, by nature, dapat nakakakita ang tao. No? At sabi mo rin kanina, yung hindi pagkakakita, physical evil. Tama? Yun ang sinabi mo? Yes. Okay. So technically, dahil lang nabulog ka, you are considered evil already. Yeah, wala ka sa good state. So, magandang gamutin, ganon. Kaya, So, tama, sinabi mo kanina, physical evil ang pagkabulag. Tama? Yes. Physical evil. Hindi siya morally evil. Hindi walang freedom involved. Unless merong iba. Piliin. Ewan ko kung possibility lang siya pero very unlikely. Next question, please. Okay, wala na akong further question. All right, thank you, AT. Thank you, Arvin. Now we will go to our rebuttal round. I will give 10 minutes to AT for the affirmative rebuttals. Go ahead.
Okay, punta tayo sa mga latag niya kanina, no? Sa dami ng nilatag natin kanina, no? Wala siyang dinibang kahit isa. Nag-focus lang siya saan? Sa mga question niya, sa self-preservation. Hindi nang nilatag natin hindi lang yun. Marami sana. Sa 7 minutes, sana naipakita niya yung mga objection niya dun sa mga latag ko. No? Hindi yung pagpapaliwanag doon sa natural law. Kasi ano ba yung topic natin? Explaining natural law theory ba? Hindi. Kailangan ipakita ni Arvin na mali ako, and by showing yung natural law theory can justify objective morality. Pero anong tanong, sino daw ang authority? Ang church. Hindi ba naman kahibangan niya na kami yung i-expect mo na mag-subscribe sa authority ng church? Atheist nga kami. No, hindi nga kami naniniwala sa authority ng church nyo. Tapos, para sa'yo, kahit na sinabi ni St. Thomas Aquinas na rational naman ang human beings, kailangan pa rin ng church. No? Kailangan pa rin mag-submit kami. So ako, no, para sa'yo pala, no, para ma-justify ko yung claim, kailangan mag-submit ako sa authority ng Catholic Church. No? So parang hindi mo kailangan ng philosophy, hindi mo kailangan ng logic, ang kailangan mo lang, mag-submit sa Catholic Church. Okay na, alam mo na yan. Ito nga ang problema. Yun mismo mga Katoliko, hindi naman alam to Hindi nga naiintindihan yung iba dito Di ba? Tapos magsasubmit kami sa inyo. Bakit? Kasi you just want to serve your own purpose. To make it seem na may objective morality kahit na wala. No? Paano magiging objective yun? Isipin mo, physical incapacity pa lang, evil na. Maging mayaman ka lang, evil ka na agad. Without even considering, no? Kung anong pinagdaanan mo. Kasi para sa kanila, kailangan mahirap ka. Nasa ng riches, dapat nasa church. No? Wala din siyang dinibang doon sa mga syllogism ko. No? Valid parehas to. Hindi ko na babanggitin kasi hindi naman niya dinibang. No? Nandito na tayo. Ngayon, ano ang kailangan? No? Yung natural law theory kasi, dinidescribe niya yung human nature. Kaya nga natural law Pero tandaan natin, no, na hindi yan in essence correct. It's just a description. Tulad nung sinabi ni Arvin kanina na ang tao humihinga. Malamang, pag hindi huminga yun, patay yun. Di ba? Or hindi proper na tawagin na yun ay alive human being. So saan niya kinuha yun? Saan kinuha ni Thomas Aquinas yun? Saan? Sa description. It is just a description of what he saw, no? Tulad na lang nito. Bigyan ko kayo ng magandang halimbawa, no? Para kay St. Thomas Aquinas, related to dun sa latag ko kanina, na women are defective or misbegotten. Sinabi niya yan sa prima pars, no? Women are defective or misbegotten. Bakit? Kasi nga para sa kanya, yung mga babae, they are lesser than men. No? Ito pa isa, nakakatawa, na yung homosexuality, tulad na lang ng pagkabulag. Ito, iniiwasan ni Arvin to Pero nandun to sa excerpt ng Secunda Secundae or second part of the second part, question 154, article 11. Ano sabi? No? It would seem that it is a natural vice and not the greatest sin among the species of lust. Ang alin? Yung homosexuality. Greatest sin of lust pala yun. Sipin mo, nahusgahan ka na agad. Hindi ka pa gumagawa ng bagay na hindi maganda, nahusgahan ka na. No? Ayan yung mga prejudice ng natural law. So, paano magiging objective yan? No? Kung yan, una, nagde-describe lang. Hindi magiging objective yan. No? Ang kailangan gawin ni Arvin dito, na tulad nung nilatag ko, di bang niya isa-isa? Kaso wala naman pinaliwanag niya naman. So ire-rebat ko? Yung paliwanag niya, di magtatalo na lang kami dito kung alin yung maling paliwanag. Ayoko ng ganong debate, Arvin. No, ayoko ng ganong debate. No, sa dami ng nilatag ko, ewan ko kung nakikinig ka o hindi. Isa lang yung, pinagtuunan naman ng pansin, yung self-preservation. Sayang. Sayang yung preparation, sayang yung mahabang panahon, no? Tapos yun lang yung maitatanong mo. Kaya tatandaan natin, dahil hindi niya binasag yung iba kong latag, those claims still stands. No? Those claims still stands. Yun lang yung tatandaan niya. And with that, I end with my
rebuttal round. Thank you. Alright, so for the record, you are waiving the remaining time. 4 minutes 57. Yes. Okay, let's go now to the cross-examination. Whenever you're ready, Arvin, go ahead. Okay. Hi, good morning. Yung kaninang latag ko, opening ba yon o rebuttal ko na? Syempre, opening mo yun. Ay, ngayon pa lang yung rebuttal stage eh. Kaya nga binabalik ko sa iyo yung mga sinabi mo kanina. Kasi no? Unang-una, sana, may naintindihan ka doon sa nilatag. Next question. So, reasonable bang mag-expect ng rebuttal sa opening stage? Hindi ako nag-expect ng rebuttal. Nag-expect ako ng counter-arguments. And counter-arguments can be preempted in a debate, Arvin. Pwede mong paghandaan yan. So ang pinaghandaan mo, yung issue at fallacy ni Hume, hindi ako ganun ka-predictable. Para latag ko yung issue at fallacy, matagal na yan. Next question. Hindi ba... So, agree ka na unreasonable yung ginawa mo? Nag-expect ka na rebuttal sa opening ko? Wrong. Kasi nga sabi ko, hindi rebuttal lang ina-expect ko. Yung mga preemptive counter-arguments. Kasi ganun ako makipag-debate, Arvin. Inaaral ko muna yan. Kaya pagdating pa lang ng opening, may sagot na ako dun. No, ikaw, kung ayaw mo ng ganun at gusto mo pa maghintay ng rebuttal stage, nasa sayo naman yan. Pero sa akin, hindi yan effective. Next question. Ayun. Thank you. Nasa sa akin pala eh. Sige, try naman natin yung gantong tanungan. Para sa iyo, anong objective ba ang morality? Hindi. Kaya nga, hindi na-justify ng natural law yan. Kasi nga, in the first place, hindi objective ang morality. Next question. So, para sa iyo, kung hindi objective ang morality, okay lang yung ibang action like corruption sa gobyerno, rape, ganon? Wrong. Hindi yan ang position ko ngayon. Kung gusto mong yan ang pag-usapan natin, next debate. Kaya lang, Arvin, wala na akong gana sa next debate eh. Next question na lang. No problem. So, paano mo nasabi na hindi objective yung morality? Objection moderator, hindi po yun ang topic namin kung objective ba yung morality or hindi siya objective. Any counter objection, Arvin? I think related, yes, meron. Tingin ko related pa rin siya sa topic kasi yan, may mababasa naman may objective morality sa topic. Okay. So dapat, oo. Sana magsumagot. So the ruling is, we'll continue with the question. I think you need to answer this question, Sir 80. Go ahead. Okay. Hindi objective ang morality at hindi ma-justify ng natural law theory ang objective morality kasi mali ang foundation. Kung ito ang foundation mo, hindi talaga objective ang morality, conditional katulad ng sagot ni Arvin kanina. Next question. Bakit mali yung foundation ng objective morality? Mali yung foundation ng objective morality sa mga reason na binanggit ko kanina sa latag ko. Ang dami nun, Arvin. Uulitin ko ba? Hindi kasya yung 20 seconds. Rhetorical. Next question. Objection moderator. Pwede niyan, mahaba naman yung 20 seconds pero tingnan niyo, hindi may remaining time pa siya. Hindi niya sinagot. I think you need to move on to the next question, Arvin. It's already been discussed during the presentation. Go ahead. Okay. So, sige, iba na lang. Teka. Anong pagkakaintindi mo sa natural law, Sir 80? Binanggit ko na rin kanina yan. Ano yung sinabi ko kanina? No? Yung natural law, excuse me po, moderator, na didistract po ako sa audio ni Arvin, nahihinga po siya dun sa audio. Okay. So, Let's start na lang yung 20 seconds. Go ahead.
Okay. So, yung natural law, no, katulad ng sinabi ko kanina, is derived from what? Sa nature ng human being. Yun ang natural law. At by that, doon tayo magde-derive of what, Arvin? Of what is good and what is bad. Kaya nga mali yung foundation eh. 'Di ba? Kasi ang foundation, human. Next question. Okay, so objective ba human nature? Aba, hindi. Sinabi ko rin sa latag ko yan kanina. Nagfe-fail yan saan? Sa applicability. Saan nagfe-fail? Sa meaning. At ano pa? It cannot objectively define what is good. Next question. Parang hindi naman human nature yung binanggit mo. So, objective para sa human nature, tama ba? Moderator, objection po. Nagpaparatang po during cross-examination. Bakit naman po ganun? Okay, let's just continue. Arvin, go ahead. Go straight with your question. So parang nililinaw ko lang yung pagkakaintindi ko sa sagot mo kanina. Objective ba yung human nature or hindi? Hindi nga, nagbabago nga yung applicability, yung meaning at usage. Next question. Okay, sige. Yung sinasabi mo nagbabago, yung ba yung human nature mismo or yung understanding ng tao? Yung human nature mismo, human beings evolve. And you cannot, provide a timeline where a human being did not become a human being. Human being yan. So, nag-evolve ang tao. Anong example mo ng nag-evolve? Like, kuwari, dati hindi tayo humihinga, ngayon humihinga na ganon? Mali. Hindi yan ang example ko. Next question. So, anong magbigay ka nga ng example? Anong example? Moderator, nag-uutos na po. Hindi na po nagtatanong. Nag-uutos. Yeah. Let me rephrase. Let me rephrase. Anong example nung pagbabago ng human nature? Ano ang example ng pagbabago ng human nature? Ay, syempre, yung treatment natin sa slavery na hindi naman tinututulan ni Thomas Aquinas. Nagbigay pa nga siya ng guidelines dyan eh. Next question. Sige, ang pag-agree ba sa slavery is human nature? Hindi. Pero pagre-recognize yun na there are natural slaves which are human beings and there are natural masters such as a human being as well. Next question. So, yung hindi ko masyadong na-gets yung 17 seconds na. Okay na. I will make time na. Thank you, moderator. Okay, thank you, Arvin. Thank you, 80s teacher. We will now go to your rebuttal. Arvin, go ahead. 10 minutes whenever you're ready. Okay, so ito na yung iniaantay ni Sir 80. Ano masasabi ko sa latag niya? Kasi yung kanina opening pa lang yan eh. So harapin natin yung mga nilatag niya. Una, yung dinefine niya na law, parang positive law. Yun yung ginagawa ng government na pwedeng mapalitan kasi kung against yun sa natural law, yung ni-legislate ng tao dapat palitan kasi by definition nga yung ipopromulgate for common good. So yung sinasabi ni Sir 80 na pagbabago, hindi yung human nature nagbabago. Ang nagbabago ay yung understanding ng tao. Like si Aristotle nga, pro-slavery kasi para sa kanya nakakabuti na yung low IQ ay magiging slave ng high IQ na tao. Pero syempre si Saint Thomas Aquinas hindi niya inagrihan si Aristotle kasi lahat naman tayo tao tsaka yun, ganun makakatulong yung faith na ini-enlighten ng faith yung reason. Kumbaga, yung reason natin, may limitation yun bilang tao eh. Pero kung tatanggapin natin yung faith, yung reason gaganda pa, may enlighten, lalawak pa. Doon natin malalaman na kahit pa low IQ yung isang tao, hindi mabuti yung slavery. So, sunod, yung mga ibang nilatag niya,
makikita natin, bagaman valid, false yung premise na na yung nag-appeal siya sa pagbabago, kasi yung sinasabi niya ng pagbabago, hindi naman yun yung natural na nagbabago, hindi nagbabago yung human nature. Kasi pagka nature, fix yan. Like halimbawa, nature ng triangle, three-sided. Pag sinabi mong four-sided na tomorrow yung triangle, hindi mo na alam kung ano yung tinutukoy mo. So yung human, kaya naman sa tao, makikita natin, merong mga hindi nagbabago, like kailangan nating huminga, kailangan nating kumain, kailangan din nating alamin yung totoo. So, ano ba yung mga ibang nilatag ni Sir AD kanina? Okay. Yung sa homosexuality, malinaw naman 'yan eh, kasi perversion niya ng sexuality, na ang perfection niya nasa procreation and pagpapamilya. So, pagka parang panggagamit yan imbis na pag-ibig. Kasi ang sexuality parang yung binibigay ng mag-asawa yung buong sarili nila sa isa't isa. Kaya nga hindi mo papanoorin yung magulang mong gawin yan eh. Kasi exclusive yan. And dapat bukas sa buhay. And dapat kasal. Kasi kung ginagawa mo yung sex ng hindi kasal, parang gamitan lang, hindi pag-ibig, hindi pagbibigay ng buong buo. Kasi paano mo ibibigay yung sarili mo ng buong buo kung wala pang lifetime vow? Kung sarado ka naman sa buhay, hindi mo rin binibigay ng buong buo yung sarili mo, yung kakayahan mong mamunga. So, malinaw, madaling intindihin nyo na bakit mali yung sinasabi ni St. Thomas Aquinas about homosexuality. Kasi kaya ka magiging homosexual kasi pinapractice mo yung homosexuality, di ba? So, pag pinapractice mo yon, gamitan lang, parang perversion. Kahit nga yung atheist na si Sigmund Freud, paano nalalaman kung paano ang perverted na sex? Di ba? Alam yung pervert? Ano bang Tagalog ng pervert? Malibog, hentai, di ba? Sa Japanese. Perverted, baluktot, ganyan. So, sabi ni Sigmund Freud, kapag ang sex ginagawa na sarado sa reproduction, perverted yun. So, kita natin kaya ang morality, kahit sa mga Christians, before 1930, nagkakaisa na masama ang contraception, ganyan. So, nakabase kasi yan sa nature. Kaya marami nagko-convert sa Catholicism kasi nakikita nila sila pa rin yung same yung stance regarding contraception, marriage, ganyan. So, tama naman yung mga nilatag ni AT regarding self-preservation, reproduction, ano pa ba yung mga sinabi niya kanina, yung pag-govern, tsaka yung, especially yung knowing the truth. Kaya nga, doon natin makikita na let's think twice about atheism. Kumbaga, atheist ka ba talaga kasi alam mong walang Diyos? Or meron kang hindi maiwan na kasalanan, ganyan. Or kung hindi mo alam, kailangan isagutin mo, bakit merong mundo kaysa wala na lang? So iyon, iniwasan ni Sir 18 sa latag niya yung isa sa pinakamabuti knowing the truth and knowing God, ganyan, kasi God is truth himself. Jesus Christ is truth himself. So, hindi ko na maalala yung isang syllogism niya. Pero ang fallacious dun sa nilatag niya, dapat walang change, I think kinonfuse niya yung human nature tsaka yung understanding. So yung understanding ng tao ang nagbabago, pero yung human nature same pa rin. Kahit nga sa triangle sa una hindi pa natin alam kung ano yung triangle. Tapos later malalaman natin kung ano yung triangle. May changes sa understanding ng tao, pero nature hindi siya nagbabago. So yun, naalala ko na yung isa pang latag ni Sir 80 regarding evil na galing kay God. So, syempre, kailangan natin i-distinguish kung ano yung ginusto na God actively, tsaka kung ano yung pinermit niya. So, tingin ko, nagfe-fail yung latag niya regarding doon kasi
hindi niya binanggit yung defense na kung mag-permit man si God ng evil, it's for greater good. Like, dahil sa evil na nararanasan natin, parang nare-remind tayo ano yung pinakamahalaga, na bagaman may good sa wealth, sa pleasure, sa honor, sa power, pero kung hindi yan nakadirekta papunta kay God, useless yan, baliwala. So, ayun, meron siyang mali na inisip na masama yung wealth. Hindi masama by itself yung wealth. Masama siya kung yun na yung God mo. Yun na yung supreme good mo. Bagaman yung wealth, hindi siya supreme good kasi ang wealth, servant siya para sa ibang bagay. Ginagamit mo lang siya para pambili ng pagkain, ganun, pambili ng damit, etc., pambili ng masisilungan. So yun, tingin ko yung mga latag ni Sir 80, kung iisipin mabuti, mali silang lahat. Like nag-appeal sa change, pero yung human nature same naman. Kasi kung magtitingin ka na iba't ibang nature, aalamin mo dapat kung ano yung hindi nagbabago. Kasi kung yung nag-grasp mo, nagbabago, hindi mo talaga nag-grasp yung nature ng mga bagay, ganyan. Ano pa ba yung ibang... So yun, ulitin ko lang uli. Sana si Sir 80 maging good teacher na, hindi na siya maging atheist teacher. Kasi ang atheism, immorality siya. Kasi ang perfect happiness ng man is to know the truth and love the good. And God is truth and goodness himself. So, yeah, para sa lahat din ng atheist, yun ang masasabi ko. Kung gusto niyo naman sabihin na mali ang theism, kailangan harapin niyo yung argument. Kasi yung iba, dinidefine yung atheism as lack of belief. Pero kasi sa years ng pakipag-uusap ko sa atheist, ang atheist mahilig mag-mantra ng logic. Pero iilan lang yung atheist na nakikita ko marunong sa logic. Yes, si Sir Shoto marunong yan sa logic. So, sasabihin niya logic, pero pagka tinanong tungkol sa logic, hindi talaga sila marunong. Kasi syempre, para yung arguments for the existence of God, para ma-appreciate mo, dapat marunong ka sa logic. Like ewan ko kung alam ni Sir Teacher yon, Sir 80, ni atheist teacher, na bakit kapag ka-sound yung argument, dapat true yung conclusion. Yan yung tinatanong ko sa mga ibang atheists. Pag wala, hindi nila masagot. Simple lang naman ang sagot dun eh. Pag hindi mo tinanggap na true yung conclusion ng sound argument, you'll be in pain of contradiction. Kasi kapag valid ang argument, ibig sabihin yung conclusion yun necessarily flows from the premises, ganyan. So kung true yun, dapat true din yung conclusion. So ayun lang po, thank you. Okay, you're waiving your time, Marvin? Yes. Okay. So, we will now go to our closing statements. And for the closing statements, we will be giving 7 minutes on the negative first and then 7 minutes on the affirmative. Okay? Go ahead, Arvid. Sir, meron pa po akong second cross. Sayang po yung ano. Sir 80. Oh, na-skipan yung isang step. May cross-examination pa raw si affirmative. Okay, sorry. Go ahead. Cross-examination pa pala. Okay. Kanina sabi mo, parang, no? Yung parang, nag-e-entail ba to ng sure ka o hindi ka sure? Alin yun? Alin sa dalawa? Anong sentence yun? Hindi ka po. Objection moderator. Anong exact sentence? Objection moderator. Gusto ko lang clarification lang kasi baka marami akong yung parang hindi siya buong thought. So, ano yung objection mo doon? Kasi tinatanong niya kung yung parang ko ay anong ibig sabihin nun. Pero yung baka hindi ko ano yung buong sentence na pinagamitan ko ng parang.
Again, I am not here to confirm your arguments, Arvin. I am not here to repeat your arguments. You should be ready to answer that. So if you don't want to answer that, then let's skip it. Okay. I-skip na lang po kasi hindi ko alam yung sagot dun eh. Okay. So, ibig sabihin, nag-skip ka pass yan, Arvin, tama? Hindi, ayoko mag-pass kasi gusto ko malaman kung anong sentence yon. Pero ayaw pagbigyan. So, Hindi, okay. Okay, Arvin. Ako. Hindi kita pinagbibigyan. I am not here to repeat or confirm your statements, okay? Hindi ikaw, si Sir 80. Ano nga, bakit siya magbibigay? Ako ang magde-decide dito. Ikaw, kaya mo bang sagutin yung tanong niya kung ikaw yung nasa katayuan ko? Para kang sira ulo, Arvin, ha? Hindi ko yan, hindi yan ang trabaho ko dito. Okay? Kaya wag kang gumanyan, wag kang mag-attitude ng ganyan. Okay? If you want to say pass, say pass. No, ayoko mag-pass. Oh, then Gusto ko answer it. maintindihan Then yung answer it. parang No, my ruling is answer it. Go ahead. Repeat the question, then answer it. Sabi mo kanina parang, thank you, moderator. Sabi mo kanina parang Arvin. So, pag sinabing parang, wait lang po. Wait, you Wait have lang your po. time to answer, Arvin. Let's repeat that. Let's reset the 20 seconds. Okay. Sabi mo kanina parang sa mga statements mo. So, ibig bang sabihin, pag sinabi mong parang, sure ka o hindi ka sure? Sure ako sa mga sinasabi ko pero hindi ko maalala kung ano yung parang na yun eh. Kaya hinihingi ko yung sentence. So, yun, sige, sure na lang yung sagot ko. Hanggang sa sabihin mo na yung buong sentence na pinagamitan ko ng parang. Baka kasi parang marikina yan, ganon. Okay. Sige, ilagpasan na natin yung parang. Total, hindi mo maalala. Ito na yung next question ko. Dahil si Thomas Aquinas agree sa common good, agree ka rin ba na ang slavery naging common good dati? Agree ka o hindi ka agree? Hindi ako agree. Hindi ka agree. So, saan ka hindi agree? Sa statement ni St. Thomas Aquinas o sa latag mo? Sa anong exact objection, moderator, ano yung Sorry, what's the mismong objection? statement? Counter objection, 80. Counter objection po. Kanina po kasi binanggit niya rin po yung slavery. So kaya po tinatanong ko sa kanya Okay. yung slavery na nilatag niya. Thank you po. So Arvin, if you're asking me what was the statement, I don't know. I'm not here to memorize all of your statement. Answer the Yeah, question. yung si Sir 80 po yung clarification kasi siya po yung nagtatanong. So parang hindi ako agree at saka mali din yung sinasabi niya na sinabi ni St. Thomas Aquinas na common good ang slavery. Start time, please. Answer the question. Okay. So, hindi ako agree na common good yung slavery. And tingin ko mali din yung sinasabi ni 80 na sinabi ni St. Thomas Aquinas na for common good ang slavery. Okay, next question. So dahil hindi ka agree, no? Yung slavery ba nung panahon noon nakakatulong sa peaceful society o hindi nakakatulong sa peaceful society? Moderator, objection. Anong panahon kaya yung tinutukoy gusto ko sabihin ni Sir 80 kung anong exact panahon kasi hindi ko alam kung anong panahon yung tinutukoy niya. Para masagot ko po yung Counter objection. Pagka ganyan na hindi alam yung nilalatag, next question na lang po, moderator, pagka ganyan kasi kanina pa po. I think Arvin, you need to answer. Go ahead. Sige. Pagbigyan natin. So, kailanman hindi naging good yung slavery. Hindi, objection, moderator, hindi ko po tanong kung good po yung slavery. Ang tanong ko po, kung peaceful po yung society na may slavery. Yun po ang Okay. tanong ko. Can you repeat the question? Stop time. Repeat the question and then answer the question, Arvin. Go ahead. Okay, nung panahon na may slavery, ang society ba naging peaceful o hindi naging peaceful? Hindi peaceful, lalo na uso yung gera noon.
Okay. So, nung inutos ng Diyos mo na si Yahweh, no, nasakupin at gawing alipin yung ibang lipi, hindi peaceful yung utos ni Yahweh na yon. Yung tinutukoy mo kung, hindi, gera yun, di ba? Hindi ka magtatanong bro, sasagot ka, ano ba? Ay, Pa ba? hindi. Pero, narinig naman siguro yung hindi, before yung sabi kong, ano. Okay, next question. Oo. So okay. So si God, hindi peaceful si God kasi nag-uutos siya ng slavery, hindi peaceful yon. Yeah, ang tinutukoy mo yung nag-utos si God ng slavery. Oo. Nag-utos si God nun ng slavery kasi ang kailangan ng gera para sa kaayusan. Oh. So nung nung Okay, panahon na next yon. question. Okay, next question. Okay. Sabi mo kanina, no, patungkol dun sa homosexuality ni Thomas Aquinas, no, agree ka dito? Na greatest lustful sin ang homosexuality? Agree ka o hindi ka agree? Agree. Agree ka. So pag sinabing sin, kailangan ba may action o walang action? Kahit walang action, kahit desire lang, yung pagpili, ganon. Pagpili sa kalooban. Okay. Pagpili sa kalooban. Mm. So ibig sabihin, ang Diyos mo, Arvin, no, at ito kaya ko nilalatag to, no, kasama sa tanong ko. Kasi ang implication nito is yung pagiging objective ng morality na pinopromote nila. Ngayon ito yung question, Arvin, no? So ibig sabihin pala, ang Diyos mo without action, naglalatag ng mga sinners, nagsasabi na ikaw sinner ka kahit walang action. Ganun ang ginagawa ng Diyos mo, tama? Yes. Okay. So kahit wala palang ginawa, makasalanan na tayo. So katulad din ba yan nung sinabi mo na ang tao kapag nabulag, sinner, evil na siya? Meron kasing action na may Objection moderator, kalayaan. hindi po yun yung tanong ko. Okay. And counter objection? Yung sagutin ko na ng diretso. Hindi ko naiuna yung diretso sagot. Tapos explain ko. May 20 seconds naman ako. So, ang sagot ko sa tanong na yun ni Sir AT ay no. Kasi merong hindi action, walang external action, pero may pagpili sa kalooban, like nagplano siya na pumatay or mang-rape, ganyan. Masama na yon kahit hindi niya pa ginawang aksyon. Okay. So ang tao naisip pa lang, mali na. Masama, evil na yon. Tama? Hindi lang isip, kung hindi ginusto, malayang ginusto. Kaya consistent pa rin yung statement ko na pagka moral good and evil may halong kalayaan. And yung kalayaan hindi lang sa external action meron din internal. Okay. Next question. Kanina, no, binabanatan mo yung understanding. Ano ba topic natin? Understanding of natural law theory? O yung natural law theory cannot justify objective morality? Alin doon? Alin doon ang topic? Yung natural law theory. Okay, so sa madaling salita, nagre-rebut ka ng hindi naman topic. Tanggap mo yan? Hindi ko tanggap kasi ikaw yung nag-point sa understanding kahit yung tanong mo mismo ngayon, hindi pala tungkol sa understanding dapat, kundi sa natural law mismo. Okay. So, walang kinalaman yung understanding pala na sinasabi mo. Walang kinalaman. May kinalaman yung understanding sa latag mo. Yung latag mo ang walang kinalaman. Okay. So, next question. Ang topic ba natin? Objectivity ng natural law o yung God's existence? Objectivity ng natural law na kung interested ka na bakit ba may natural law, mauwi sa God's existence. Okay, so sa madaling salita, sinisingit mo yung mauuwi pa lang sa hindi naman topic. Tama? Pwede naman para yes. Pero I think okay lang yon kasi sayang yung time. Precious. Minsan lang mabigyan ng mic.
No further questions, moderator. Time has ended. Thank you po. All right. Thank you, Sir E.T. Thank you, Arvin. Now to the most exciting part. All right. Let's just go with the closing part, and we'll have Arvin start your closing statement. Go ahead. Okay. So, Wait, I think, wait lang po, wait lang po. Moderator, minutes po ulit. 7 minutes. Okay, thank you. okay. So, thank you. Thank you, Sir AT. Thank you, RT, sa debate tonight. Um, thank you sa lahat ng manood. Thank you kay Flowers. Na-encourage ako ni Flowers. Shout out kina Sir Ivan, Sir Shoto, ganyan. So, uh, okay. Gawin nating peaceful itong closing. So, I think yung sa side ko, mukhang napatunayan ko naman na um, na successful yung natural law theory ni St. Thomas Aquinas to justify objective morality, kasi ang basihan pala na yung objective human nature. And nung pag tinignan natin kung ano yung latang ni Sir AT, parang nag-appeal siya sa change, and kaso pag nag-appeal ka sa change, hindi ka na nag-appeal sa nature. So parang hindi ba talaga inatake yung natural law. So nag-appeal din siya sa sino ba? Siya yung unang nagsalita about kay God yung pinarmitang evil, etc. So sinakyan ko lang din 'yan. So yun, para sa akin, okay yung paglatag ko sa side ko, and para gamitin ko ng maayos itong time, ulitin ko na lang uli kung ano yung ibig sabihin ng natural law theory. Na yung natural law theory, base siya sa kung ano yung tao, na pagka inalam mo kung ano yung tao, meron siyang buhay, kaya naman isa sa mabuti ay self-preservation. Kaya mabuti yung self-defense, kasi nga naman self-defense, parang pinufulfill mo yung natural law na ma-preserve yung sarili mo. And dagdag mo pa doon yung perspective ng faith or religion na ang tao ay gawa sa image and likeness ni God. So mataas yung dignity ng tao. And dagdag mo pa doon yung eternal son ng eternal father ay naging tao. So para tayo mga anak ng tao, maging anak ng Diyos. So ganoon kataas yung dignidad natin as mga tao. So yun din yung reason kung bakit bagaman may slavery noon, hindi ibig sabihin na mabuti yung slavery. So, ayun, kung mag-a-appeal tayo sa mga nagbabago, hindi talaga human nature yung tinutukoy natin. And kung hindi natin sinasabi na mali yung evolution, kasi ang evolution naman, bagaman fix yung nature, ang nagbabago sa evolution ay hindi yung nature mismo. Kung hindi, yung population, like dati ang mga nag-exist lang na animals, ganito ang nature, hanggang dumating yung mga tao na ito yung nature nila, rational animal. Kaya nila magkaroon ng religion, kaya nilang mag-philosophize, mag-aral ng science. So, yun din ang dahilan kung bakit pwede natin pagdebatihan next time to, na pag namatay ba ang tao, katapusan na ba yung existence ng tao? Which is, kung ang tao may kakaya siya mag-grasp ng immaterial idea, magigets natin na yung tao, hindi lang siya purely material. So kung sa pagkamatay, ang nasisira lang ay yung physical or material body, nagiging parang rational ground siya na, posible pala yung heaven and hell na nireveal ni God. Kasi, ang kamatayan ay hindi pa katapusan. Kaya, atheist think twice, di ba? baka may heaven and hell, ganyan. So yun, na-analyze natin kung ano yung tao, and yun ang basihan kung ano yung moral good, moral evil, and
andun ang pagiging wise. So, ini-encourage ko lahat kayo maging wise and i-pursue yung perfect happiness. So, ano ibig sabihin ng pagiging wise? Yung pagiging wise, yung action natin ngayon, naka-related siya sa ma-achieve yung goal natin, which is ayun, yung makaisa si God. Si God lang talaga ang perfect eh. So, ang perfection ng creature, yung makaisa si God. Kaya masama ang kasalanan, kaya masama ang atheism. Ngayon, ito si Not, sabi, mauna daw ako. Doon natin makikita na ang pagpunta sa heaven ay supernatural. So, kahit anong effort mo, hindi ka makapunta sa heaven. Mag-suicide ka sa hell, babagsak ka pa sa hell kasi mas pinili mo yung gusto mo kaysa sa gusto ni God. Hindi mo talaga love si God, ganyan. So, ayun, ang pinaka-wise na gawin dito, mag-grow tayo sa love kay God kasi mas mahal natin si God dito sa mundo, mas matindi yung union natin sa Kanya, mas matindi yung sharing natin sa perfect happiness. Kaya, doon natin magigets din yung pinipermit ni God na evil na pagkakataon para lumago sa love. Kasi, saan mas malago ang love? Kapag sa easy times or sa hard times? Di ba? Kung ikaw parang sinusunod mo pa rin yung pakikiisa mo sa asawa mo kahit hirap kayo sa buhay, makikita mo na nagmamahal ka talaga, hindi ka lang nanggagamit. Kaya kahit yung divorce, masama din eh. So, ganun din, yung mga pinipermit ni God na maranasan nating evil ngayon, for greater good yun, kasi opportunity yun to love God more. So, yun ang dapat nating tinatrabaho ngayon. Pero makikita natin, merong atheism na mas lalo bang imbis na mapalapit tayo kay God, mapalayo pa tayo, ganyan. So, ayun, pag-isipan natin mabuti. Wise ba tayo? Ginagawa ba natin yung mga dapat nating gawin na related sa goal ng human life? So, ayun lang. Salamat po. Okay, so let's reset for 80s time. Okay, go ahead, 80. Alright. No? Punta tayo dun sa, dahil conclusion na to, syempre pasalamat muna tayo dyan kay Mac, no? Sa RT, kay Rain, no? At sa lahat ng mga kasama natin dyan sa baba ng mga atheists, huwag kayong papayag na evil kayo. Dahil atheist lang kayo, no? Na pagka atheist kayo, immoral na kayo agad. Huwag kayong papayag ng ganun. Sino ba sila para magdikta kung ano ang evil? Ang dami rin namang evil na sa loob ng simbahan nila. Anyways, punta tayo sa conclusion, no? So kanina, ang topic natin, kailangan i-disrupt niya, no, yung mga latag ko. Naghintay pa ng rebuttal, pinaliwanag lang din naman ulit kung ano yung natural law. Hindi naman binasag yung mga nilatag ko. Ano ba yung mga nilatag ko? Dahil conclusion balikan natin, no? That the law is an ordinance of reason for the common good. Yan yung iniiwasan niya kanina. No, common good ay yung slavery, common good pala. No, na inutos ng Diyos mo biblically. No? Tapos sasabihin mo ngayon mali ang slavery. Di kung objective yung natural law, di dapat meron pa rin tayong slave at master mentality ngayon na pinopromote pa rin natin slavery kasi objective nga eh. Yung natural law ni Aquinas saan ba galing tong natural law ni Aquinas? Di sa Diyos mo. Di ba? So ano pa? Pangalawang latag ko, good being undefined. Tingnan mo, malabo yung definition ng good. Even yung definition ng evil niya. Isipin mo yon, mabulag ka lang, evil ka na agad. Wala ka pang ginawa, evil ka na agad. Anong gustong i-promote nitong mga to? No? Pero bago yon, bago tayo pumunta sa mga pinopromote niya, punta muna tayo na nirecognize niya na tama pala yung mga objection ko. No? Na naiintindihan ko pala yung natural law theory. At ako, binasa ko talaga at hindi ako umiwas sa tanong. No? Kasi ang tanong ko kanina sa kanya, si God ba nag-aalaw? Pero ang sagot niya nagpe-permit. Pinagbigyan na lang natin Kasi tropa naman yan, si RB naman yan Pero tandaan niyo, mali yung sagot niya kanina, no? Ang sagot ko kanina, si God ba nag-alaw nun? Sa kanya galing Di ba? Pero sabi niya, hindi, pinermit lang ni God. Di, tinatakasan niya yung implication ng Diyos niya. No? So, wag kayong papayag na gano'n, Sasabihin nito mga Katoliko, homosexuality, evil na agad. Bakit? Sabi pa nga nito, Thomas Aquinas, greatest lustful sin yan. Payag kayo nun?
Nagmahal lang kayo, sinful na kayo. Nagmahal lang kayo, evil na kayo. Di ba? If Thomas Aquinas is not a hypocrite, no, kailangan tanggapin niya that homosexuality is natural to human beings. And loving another person as a homosexual is natural at hindi yan evil. Kaya inconsistent si Thomas Aquinas dyan eh. Di ba? Kasi kanina ba galing yung homosexuality? Alangan naman galing sa tao yan. Lahat galing sa Diyos. Di ba? Lahat yan galing sa Diyos. So kanino galing? Exclusively homosexuality. Sa Diyos din ni Arvin. Oh. Tapos sasabihin ni St. Thomas Aquinas, evil. Galing sa Diyos niya. Di parang indirectly sinabi niya evil yung Diyos niya. Di ba? Kasi ano ba ang natural tendency ng homosexual? To love another sex. So kung ikaw ay man at homosexual ka, your natural inclination to love is another man. Pero ayon kay Thomas Aquinas, evil yan. Pag hindi nag-fit sa narrative nila, evil yan. No? So ano ang pinopromote ng natural law theory? Dalawa. Una, racism. Pangalawa, inequality. So wag kayong papayag, no, na itong mga gumagamit ng natural law, sasabihin, evil kayo agad. Huwag kayong papayag na they have the moral high ground. No? Kasi hindi naman sila honest dun sa kanilang natural law. Ano pa example niyan? Yung mga tendency ng infertility. That's a natural tendency, pero para sa kanila, evil ka na agad. Ngayon, paano? Ano magiging good? Mag-anak ka na mag-anak, hanggang 100 na yung anak mo, hindi mo na mapakain, good pa yon? Di lalo ka nag-promote ng suffering nun kung mag-aanak ka ng napakarami tapos hindi mo naman kayang buhayin. Pero mali yan ha. Mali yan kay Thomas Aquinas. Sa atin lang tama yon. Na huwag kang mag-anak ng madami. Para kay Thomas Aquinas at para kay Arvin, mag-anak ka lang na mag-anak. Kahit hindi mo kayang buhayin, kahit maghirap yung mga anak mo, basta nagawa mo yung duty mo to reproduce as a man and your wife as a woman. Tama yun. No? Isipin mo yun. Nagpo-promote ka na ng suffering, pero sa kanila, good pa rin. Paano magiging objective yun? Unang-una, no, hindi niya na-justify yung objective morality. Bakit? Kasi yung pinopromote niya, hindi objective. Yung foundation niya, hindi rin objective. Kaya hindi siya, never siya magiging good foundation and magiging good justification ng objective morality. So I hope may napulot kayo ngayong gabi. No? And I hope na sa mga susunod na araw, matutunan nyo rin yung mga objection sa mga ganitong classical theism. No? Unang-una, nagpakita tayo kanina ng proof by contradiction. Hindi niya nirebat yun ha. Hindi niya rin sinagot yung proof by contradiction. In-affirm niya pa na nagaling sa Diyos niya. No? Yung mga evil na yon. Ngayon, anong difference? Di sabihin na lang natin, your God is evil. Wala nang difference. Kasi sa kanya naman pala galing If you can consider your God as something good because of the good things that you can see in the world, I can also consider your God as something evil because of the evil things that I can see in the world. And with that, I end my closing statements. Thank you very much. Thank you, atheist teacher. Now, and that concludes our debate for tonight. All right. Thank you to our panelists, Arvin and atheist teacher, and to our timer. So we'll give time to our audience to ask questions. One question each. We'll just keep this one out very tight. And pag wala nang magtatanong, then we're gonna close it up. All right. Sa ating mga audience, you can turn up. Okay. Meron tayo si Brigel. Go ahead, Brigel. Sinong tatanungin mo? So Arvin, good morning, good evening. So, pagmamayari ba ng Catholic God ang objective morality? Yes or no? Yes. Paano the yes? So sorry, what was the answer? Arvin, go ahead. We only allow one question, Bryzel, ha? Oh, okay. What's the Yes. question? Kasi yung Catholic God ang one true God. Okay, thank you. Secular Dajjal, go ahead. Yung tanong ko ay para kay atheist teacher. Yes, bro. Would you consider
the harm principle to be aligned with natural law? If anything, it would. Yeah, actually, that's a good question. Very, very good question. Sa natural law, both yan, as long as ina-ascribe nila na good yan, para sa kanila good yan, whether harmful pa yan sa society o hindi. Okay. Wala nang umaakyat, and I think those are the questions that we have for tonight. Unless meron pang habol, we give you 5, 4, 3, 2, 1. Okay, yun na yun. Alright, thank you guys. Thank you again to 80s teacher and Arvin and to our timer. And again, we thank our audience for tuning in for tonight's debate and sa susunod ulit. And this is our year-ender debate for the round table. Thank you so much for being part of your TikTok lives, mga audience natin. And it's been a year again. And we will see you again next year. Ayan. Thank you so much at maraming salamat sa inyong lahat. Good night. And this is the round table. Conversations with purpose, debates with impact. Thank you so much. Bye-bye. Happy New Year. Ay, pasalamatan natin, Mac, yung mga coins na binigay sa ating coins. Okay. Thank you din sa ating mga gifters. Ayan. Montage William III, Montage. Anais, Siben, Broccoli. Broccoli. Yeah. Ayan. Thank you Gusto ko sa inyo. pasalamatan, Arvin. Go ahead. Salamat, Boss Mac. Nakalimutan kita pasalamatan kanina. Salamat sa mag-moderate. Salamat sa RT. Salamat 80s. And salamat syempre kay God. Alright. God bless everyone. Bye-bye.